to be a soul winner, and to understand we are the people with a mission, with a specific mission. And what is that mission? To bring the will of God to them, to enforce the will of God to them, and to finish it. That is our mission. It doesn't matter at all kung scholar ka o theologian, tama ang English mo o hindi, may boyfriend ka o wala, o may girlfriend ka o wala, mahirap ka o mayaman, nag-aral ka o hindi, edukado ka o mangmang. Isa lang po ang matters dito. Ano yun? We are doing the will of God. Ano mo sabi ng Bible? We have to go and preach Christ everywhere. We have to go and cover the world with the Word of God. Fill the earth with the knowledge of the glory of the Lord. Why? It is not the devil who owns the earth. It is not the devil who owns the world. It is God, our Lord Jesus Christ. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof. Genesis 1, in the beginning God created the heavens and the earth. Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord, the makers of the heavens and the earth. We are here to establish the kingdom of God in the hearts of men, not to establish our kingdom. One's religion, one's agenda, one's movement, one's coalition, but the kingdom of God. And make this world the kingdom of our Lord Jesus Christ. My inibig, my heart is weeping night and day. Sa pribilehiyong binigay ng Diyos sa bawat isa. Natin pong namimiss. Kinakailang priority po natin sa buhay natin ay agenda ng Diyos. Hindi po ito mahirap intindihin. Kulang pa pong ibahid ang buhay natin sa Diyos, sa Kanyang kabutihan at tayo po iniligtas niya. Binigyan po ng pamilya, binigyan ng lakas, ng negosyo, ng trabaho, ng kaalaman, karunungan, iningatan, binantayan, pinagpala, pinrotektahan. Na ito lang po yung ating maigaganti sa Kanya. When I'm praying night and day in the presence of God, ito pong truth na ito ay magpalaya po sa lahat sa body of Christ here in abroad. Dahil ko ako po, tatanungin nyo, enough is enough about self-centeredness. Enough is enough about self. Enough is enough about foolishness and wasting time. Enough is enough about living for our own interest. Enough is enough. And you know, this is a very dangerous life. It will not and shall not and will never glorify God. I was praying the other day. Ako po ay tumayo. Nag-ayos ng sarili. At ako po ay nag-ayos na ng sarili. I hear the voice of the Lord very clear. And He said to me, anak, hanggang may kasalanan sa mundo, ang sakit at karamdaman na hindi mawawala. And I'm thinking of it. What kind of statement is that the Lord have said to me? Habang may kasalanan sa mundo, hindi mawawala ang mga sakit at karamdaman. So, ang ibig pong sabihin, anumang kulian nyo, meron ng isang tao, mahirap man siya o mayaman, hindi siya exempted sa karamdaman, especially siya po'y nasa kasalanan. Ay, kung tayo po'y titingin sa paligid natin, sa barangay natin, doon na lang po sa loob ng pamilya natin. Doon sa school na pinapasukan natin, kumpanyang pinagtatrabahoan natin, negosyong pinaglagyan ng Diyos sa atin, makikita natin ang truth pong ito nag-i-exist. Lagana po ang karamdaman ng salot sa katawan ng mga tao. Na ako po mismo kumbinsido na sa paglilibot natin sa buong Pilipinas at buong mundo hindi na po mabilang na milyong buhay po yung pinagaling ng Panginoon sa buhay natin at ministeryong ito kahit saan po ako pumunta yung pa rin po ang sitwasyon, marami pa rin may karamdaman. Dahil nga po ang kasalanan ay nandiyan dyan. Pero hindi po doon nagtapos si Jesus. He goes and said, but I already suffered to give them glory. Nagbata na ako para bigyan sila ng kaluwalhatian. Tinubos ko na sila sa sumpa ng kasalanan, sa sumpa ng karamdaman, sa sumpa ng kahirapan, sa sumpa ng kamatayan. Sa mga sumpa mula sa diablo. Tinubos ko na sila sa kamay ng mga demonyo at ng kadiliman.
Kinuha ko na yung parusang nakalaan para sa kanila. Tinapos ko na yan sa krus ng Kalbaryo mahigit 2,000 taon nang nakakalipas. Isaiah 53:4 and 5, Galatians 3:13, 2 Corinthians 2:14, John 19:30, Matthew 8:16-17. Salitang He took our infirmities. Yung salita pong our, kasama puro, yung lahat ng may sakit at karamdaman. Ano man ang karamdaman mo, kasama ka sa salitang our. Tinubos ko na sila. So, the Lord is simply saying, hindi na nila kinakailangan mag-suffer. Because they are already been redeemed. I already bought them with a high price, and that is my life and my blood, my precious blood, my sinless blood. Biniyaran ko na yan. Ang kailangan lamang ay sabihin ng mga anak ko, ang bagay na ito. Ay dapat po, sinasabi daw po natin ito kahit kanino eh. Ito po yung trabaho natin. I-share po ito sa lahat. Sabihin ito sa lahat. At hindi po natin ito gagawin kung kailan lang maganda pakiramdam natin. Kung kailan lang po tayo may available time. Kung hindi tayo busy. No. Yung po'y pamumuhay sa ating pong sarili. Yung po'y selfish life. Which is all nonsense life. Tungkulin po natin na ito po'y sabihin sa lahat. Gawing priority sa ating mga buhay. Nabigyan po natin ang lahat ng tao ng pagkakataon na marinig po ang gospel. God's only Son provides eternal life. Bigyan natin ang lahat ng pagkakataon pong maligtas. Hayaan po natin marinig po nila ang katotohanan ng ginawa ni Jesus sa cross. Dahil pag meron pong namatay, na hindi nakarinig ng gospel, niya, kapitbahay lang po natin yan. Kasama mo sa trabaho at negosyo, kasama mo sa school, pananagutin po tayo ng Diyos. Sisingilin po tayo ng Diyos. Totoo po na sila po'y namatay dahil sa kanilang kasalanan at yun po yung bunga ng kanilang kasalanan. Pero bakit tayo sisingilin? Dahil may tungkulin tayong sabihin sa kanila yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na tinubos na po sila. At pag hindi po natin sinabi ito at hindi natin sila binigyan ng pagkakataong malaman ito, doon po tayo malalagot. Dahil hindi pwede magsalita ang mga anghel. Tayo po ang inutusan niya. Kaya siya tumira sa atin upang ipakitang siya po'y buhay. At yung mga bagong buhay natin ang patotoo na sila rin po'y mababago. At yung pagbabago po ngayon ay pumapatungkol sa kaligtasan po ng lahat na siya naman nating tinanggap. Wala pong taong mabubuhay para sa kanyang sarili lamang, Romans 14:7 and 8, at mamamatay para sa kanyang sarili. Kaya aware po tayo sa bagay na ito. Totoo po, ang Diyos po'y pag-ibig, siya po'y mabuti, mahal niya tayo. Pero siya po'y Diyos na matuwid, Diyos ng hustisya. At ang sino bang hindi ako ng tungkulin niya ay papanagutin ng Diyos. Ang mga iniibig. Ito pong deception na ito ng diablo ay matagal na pong bumulag sa church. Hindi po okay lang na namamatay ang mga unbeliever, ang church po'y walang ginagawa. Tungkulin po natin araw-araw na ihatid pong ebanghelyo sa kanila. Idagdag pang dapat nating maintindihan. Winning souls is an urgent task. Ang pagliligtas po ng kaluluwa ay isa pong mabilisang trabaho. Madali ang bagay. Proverbs 11:30. Matthew 28:18 up to 20. Mark 16:15 up to 20. Luke chapter 9 verse 1 and verse 6 in Luke 10 verse 7 and 8. Mabilisan pong trabaho ang pagliligtas ng kaluluwa. Bakit? Ito po ang dahilan. Buhay po sila ngayon, bukas patay na. Yan pong ibig sabihin. Nakikita mo sila lumalakad ngayon, bukas nabalita mo, nakapurol na. Kaya urgentas pong pagliligtas ng kaluluwa. Kaya kahit saan tayo pumunta, dapat i-share po natin ang Panginoon, ang gospel. Alam nyo, nadudurog po yung puso ko. Naawa po ako sa mga anak ng Diyos. Mula sa bishop at mga pastor, patungo sa kongregasyon. Nangihinayang at nananalangin na magkaroon po ng kabigatan ng bawat isa. Dahil pagka tayo po hindi po nagbibigay po ng brochure sa kanila. At wala po tayong pusong iabot ito o ibahagi. Iyan po ang ibig kong sabihin. O paano po sila maliligtas malibang sila po'y makarinig ng salita ng Diyos?
Paano nila malalaman kung ano ang katotohanan malibang may magsabi sa kanila? Eh sino po nga asahan po ng Diyos? Meron pa bang iba? Wala pong iba maliban sa mga anak ng Diyos. Can you imagine? Hindi ko po alam kayo, yung iba pa, lahat na lang po natin. Ang tanong ay ito, magmula na naging Kristiyano ka, ilang brochure yung inabigay mo? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na Kristiyano ka, meron ka bang naiabot na brochure? Eh, yun po yung pinanghihinayang ko. Sayang na buhay, walang kabuluhang pamumuhay. Walang kwentang buhay sa paningin ng Diyos. Because you do nothing to save them. You do nothing to win them. You do nothing to bring them to the cross. Winning souls is an urgent task. Kailangan bigyan natin sila ng pagkakataong maligtas. How? Ibigay natin ang Word of God, i-share po natin, iabot natin. Kung wala ka ng brochure, magsalita ka personally. Kung may pera ka, magpasero ka, gumastos ka. Take your part. Live for Jesus. Do the will of the Father. Have the heart to glorify God. Have the compassion to give everybody a chance to be saved. Malaki po yung aking kabigatan na madama po natin ang church, ang puso ng Diyos. Araw-araw. Buhay sila ngayon, bukas patay. Hindi po okay sa mata ng Diyos yun. Especially, hindi sila nakarinig ng gospel. Dinaanan mo lang. Pinagbentahan mo lang ng negosyo mo. Nag-interview lang sa'yo para makasakay ka ng barko, makapag-abroad. Tinanggapan mo lang ng paycheck mo. Hindi po okay sa Diyos yun. Ang unang-unang gusto ng Panginoon ay malaman nila ang ginawa ni Kristo sa cross. Tapos na po yun, tatanggapin na lang nila. Dapat may magbigay. Nang ayos saan tayo makarating. Sino man na makita natin kausap, kaharap, bigyan natin sila ng pagkakataong mabasa ang katotohanan, malaman ang katotohanan. Nakita niyo po kung gaano kaligaya yung mga nagpunta ng bundok para i-share ang Lord. That is life. Yan po yung mga tao talagang may pag-ibig sa Lord, nakakaunawa ng tibok ng puso ng Diyos. Walang malayo, walang malapit, walang lupa, walang bundok, walang isla, walang dagat, walang kalawakan. Ang importante, mabigyan na lahat ng pagkakataong marinig ang gospel. I'm here to tell you and to repeat the statement what I have told you in the past. Malibang marinig po ng sino man ang gospel, hindi sila papasok sa langit. Huwag po niyong kalimutan yan. You can pray night and day if you want to. You can pray for 24 hours, round the clock prayer. You can groan. You can be involved in season and prayer and fasting. Do it if you want to. But listen, malibang malaman nila ang Ebanghelyo at may magsabi sa kanila at makarinig sila, hindi sila papasok sa langit. Sayang ang prayer natin at fasting araw-araw. They must hear the gospel. May utang po tayo sa sambayan ng Pilipino, hindi pera, hindi credit card, hindi loan sa bangko, hindi mortgage. May utang po tayo sa mga taga-Asia, sa Africa, sa Europe, sa mga Hudyo, sa mga Muslim, sa mga Buddhist, sa mga Communist, sa mga Jehovah, Iglesia ni Cristo, mga Katoliko, may utang tayo sa kanila. Hindi po inutang na bahay at lupa, hindi kotse. Hindi inutang na pera para may mapahulan tayo sa negosyo. Hindi po yung mga kiraskas na card na yan, na credit card, na puro kaskas ng credit card. Hello? Hindi po itong utang natin sa kanila. Ano? Yung kaligtasan po nila. Yung kalayaan nila. Yung pagkakakilala nila sa tunay na Diyos. Ito ang ating utang sa kanila. Ang gospel. Napakalinaw po ng salita ni Jesus. Nang siya po'y tumawag ng mga alagad, ano po ang purpose niya? At sila'y pinapasunod niya sa kanya para mabuhay kagaya niya. That's number one, the foundation of all discipleship, training, and teaching. At ikalawa, to be a fishers of men. To be a soul winner. Na dapat pahapat po bahay natin. Inopen natin, for sale group, inimbita natin mga kapitbahay natin. Nagliliwanag tayo sa barangay na yan, sa bayan na yan. Yung mga bahay po natin ay bukas para imbitahin yung mga kapitbahay natin na magkaroon ng gawain sa tahanan natin at lahat ng parang gawin natin to bring them to Christ. Tumanggi man sila o hindi, ang ating part ay bigyan sila ng pagkakataon na maligtas.
Alam mo ba ninyo, pag dinadaanan lang po natin, kasama natin sa school,